Sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Campus, pasado tanghali kanina. Nagtakbuhan ang mga estudyante palabas ng campus habang ang iba tumulong sa pag-apula ng apoy. Kinumpirma ng pamunuan ng universidad na isa ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isa sa mga laboratorio sa College of Arts and Sciences building. Nakikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad para sa investigasyon. Humiling sila ng panalangin para sa naulila ng nasawi. Tiniyak din nilang prioridad ng universidad ang kaligtasan ng lahat. Mahaharap sa reklamong direct assault ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Kasunod po yan ng pamumukpok ni Avancenia sa isang pulis noong arestuhin ng dating Pangulo sa Villamor Air Base noong Martes. Saksi, si Marisol Abduraman. You can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up and get ready to work. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity. Kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Ang kausap ng dating Pangulo, hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Please lang, please lang, please lang. Maawa ka na, alam mo, iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Wala akong mama. Ayaw gunita ko, mama. Huwag nyo. Ayaw gunita ko, mama. Ayaw panulang kay mama. Tama na, mama. Na magkalayo ang mag-ina, Akin na yung anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na. So, luwag ng konti. Ano yan, babae yan, ha? Separate na siya. may mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Relax. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawin nyo? Ito yung gawin nyo sa kanya? Hanggang sa makikitang sumugod si Hanilet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinukpok sa ulo. Hoy, ano yun? Patuloy na pumapalag si Hanilet. Yan mga ganun na reaction, expected video Ma'am, yan. kalma na, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami yung nawakan nyo ko. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo, kaya sasampan si Hanilet ng direct assault ng PNP. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo at napakalaki po ng bukol ng pulis natin, dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Ayon sa PNP, sasampahan din ang reklamong obstruction of justice si Executive Secretary Salvador Meljaldea dahil sa tangka-umanong pagpigil sa mga pulis na kulong si Duterte. Dagdag ni Torre, Physical po ay itinulak ako ni Hanilet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement.
tinrete niya ako. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Mijaldea, Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Posibleng isunod namang ipaaresto ng ICC ang mga dating PNP chief na sina Senador Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Ayon po yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Nagbabalik si Marisol Abduraman. 11:54 kagabi oras sa Pilipinas. Lumabag sa Rotterdam Airport sa the Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agad sinimulan ang proseso sa pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Isinailalim ang dating Pangulo sa medical check-up. Mula sa airport, dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan siya idilitine. Sinalubong siya noon ng ilan niyang taga-suporta. May mga nag-abang ding mga kontra Duterte. Ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan daw sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na tumatayong legal counsel ni Duterte. Sinabihan na rin ng mga opisyal ng embahada ang mga opisyal ng ICC at Netherlands Ministry of Foreign Affairs tungkol sa medical at physical conditions ni Duterte. Ipinagbigay alam na rin daw ito sa ICC medical doctor. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa isang video message, inako ng dating Pangulo ang pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. I think this is something to do with the law and order, no? At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na nauna nang sinabi na handa siya sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihingan namin ng pahayag. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substantial na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. ICC lang daw ang makapagsasabi kung gaano katagal bago ilabas ang susunod ng mga arrest warrant. Ang PNP handa naman daw makipagtulungan sa International Police o Interpol kung sakali. Kung hihingi po sa atin ng tulong muli ang Interpol, but sinabi na rin po natin ito na yung stand po natin dito is yung ating legal obligation sa ating mga international police counterparts po under the principle of reciprocity. Lokal na otoridad naman daw ang tututok sa mga nautusan. Sabi ng Justice Department, hinahabol na raw sila para malaman kung labas na sa batas o extrajudicial ang pagpapatupad nila ng war on drugs ng dating Pangulo. Marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. We will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Hihilingin ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang makalaya mula sa detention center ng International Criminal Court. Saksi si Ian Cruz. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawagang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng imbiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for his defense, initially defense. And then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now. But just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC. Do you think he will qualify doon sa mga conditions nila? Kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang condition nila? Hindi tatakas. Yun lang naman ang iniisip nila. Hindi tatakas. Tatakas pa naman si Presidente. Saan siya pupunta? How can you hide? Former President, can he hide? Lahat ng tao kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan munang mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. 5 Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Ayon kay Bello, kasama sa kukwestiyonin nila ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinatupad ng Interpol sa bansa na ani Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nananatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimen na umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, dati nang nanindig ng kumpleto sila sa papel nang arestuhin ng dating Pangulo kahapon. Para sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. Ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, kasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipino ICC accredited lawyer. Kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.